Now, gagawa tayo ng leche flan and expert ako sa paggawa nito guys kasi pinag-aaralan namin to dati sa TESDA. So, nakagawa kami ng sobrang gandang leche flan na pwede mo siyang ibenta. First is ipaghihiwalay natin tong egg yolk and egg white. So, ayun guys, napaghiwalay ko na yung egg yolk at saka egg white. So, ang gagamitin natin ngayon is yung egg yolk. So, ito yung dilaw. And, ibabati ko na siya. Magbabati lang ako guys. So, ilipat ko na lang dito guys para makita nyo yung mixture ng leche flan. So, kapag nagmi-mix ka ng ng egg yolk is dapat ma-mix mo siyang maigi kasi pag nandun na yung milk, hindi na siya masyadong hindi na masyadong maganda yung texture niya. Kaya, yung sa egg yolk pa lang, i-mix mo na siyang maigi. Batiin mo na siyang maigi. Yan, i-add mo na yung Alaska Evap. Ito talaga yung gamit ko guys simula nung gumagawa ako ng leche flan dati pa. So, ibuhos mo lang dahan-dahan. Habang nagbubuhos ka, i-mix mo siya. Circular motion mo siya. Then, mix mo lang. Mga 20 na ikot. Yun, pwede na yun. Then, pwede mo nang ilagay yung condensed milk. So, ang gamit kong condensed milk na pinag-combine ko sa Alaska is itong Liberty Condensada. Kasi, na-try ko na to guys. Sobrang ganda ng texture ng leche flan pagkaluto. Ito yung perfect for leche flan na na-try ko. Tikman muna natin. Baka hindi masarap. Sarap. Yummers. Habang binubuhos mo siya, i-mix mo na siya guys. I-mix mo na siya. Pwede rin naman kayong gumamit ng ganitong condensed milk. Ito yung ginagamit ko pag pang negosyo. Masarap din to siya. Cowbell, condensada. I-mix mo na naman siya ng i-mix para ma-mix niya talaga yung texture na hinahanap mo kapag naluto na yung leche flan. Siguro 35 na mga 35 na ikot akong ganun. Or circular motion. So, after that guys, ito yung sikreto para hindi nakakaumay yung leche flan mo. So, pipigaan mo siya ng kalamansi. Huwag mong intindihin yung buto kasi sasalain natin yan later. So, isang ganito lang kailangan mo guys, kalamansi. Ihalo mo uli siya. Circular motion uli. Siguro mga 30 na ikot, pwede na din. Next natin gagawin is sasalain natin siya. Then, siseparate natin siya sa isang lagayan. So, habang gumagawa tayo ng Ernie ball, ilalagay muna natin siya sa ref para maganda yung texture pag nagluto. After mailipat sa isang lagayan. Dito ko siya ililipat guys. And, i-drain ko siya dito. Guys, nakita nyo yung sasalaan, diba? Ilalagay ko muna sa ref. So, ayun guys, habang nasa ref yung mixture natin, is gagawa na tayo ng Ernie ball. So, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano gumawa ng Ernie ball kasi madali lang naman. Init-initin mo lang siya. And sa isang ganito, 2 kutsara ng sugar. Magandang gamitin is white kasi pag black, maitim. Kaya pag white yung gagamitin mo, okay lang yun kasi kung siyang nagba-brown. Pag red sugar naman, is maitim siya. Kaya ang gagamitin natin yun is white sugar. So ito yung ginagamit kong white sugar, yung refined sugar. Per llanera is
2 kutsara or 2.5. Depende na sa inyo. So, ayun, nalagyan ko na. And gagawin ko muna yung Ernie ball. Tapos, babalikan ko kayo, ha? Sunog yan. Sigurado. Nagawa ko na yung ating Ernie ball. Malamig na siya. So, bago mo ilagay yung mixture, kailangan nahahawakan mo na tong Ernie ball ng ganito. Yung hindi na siya nahuhulog. Kasi, may tendency kasi pag nilagay mong basa is hindi mabubuo yung leche flan mo. Kakalat lang siya. So, ilalagay natin yung mixture dito. Depende sa'yo kung kalahati, 1 cup or 1.5 cup. Basta hindi siya lalagpas. Dapat 3/4 lang ng lalagyan na to. So, habang nagtatakip ako ng foil guys, is nagpakulo na ako ng mainit na tubig sa steamer para at least hindi ka mag-aantay ng matagal habang ginagawa mo tong ano na to, yun na yun. So, yun. Tatakpan natin siya ng foil para hindi siya mag-moist. Now na natakpan mo na yung mga ginawa mo, ilagay mo na dito. Huwag mong idiretso ilagay sa ano. Huwag mo siyang idiretso ilagay sa yung hindi pa kumukulo kasi mabibigla siya. So, hindi mo siya ilalagay agad guys hanggat hindi pa kumulo yun. Yung pinakuluan ko dun is sobrang lakas ng apoy para mabilis siyang kumulo. After nun, is ilagay mo muna dito yung mga yung mga ginawa mo. So, ilalagay mo na dito and ayusin mo lang. Depende kung 1 or 2 layer ba. Ito, konti lang naman. So, 1 layer lang to. Then, ilagay na natin. Yan, ilagay na natin siya guys. I-arrange mo lang ng maayos para hindi matapon. So, ayan guys, nagpapakulo tayo ng tubig dito. Dito lang ako sa loob nagluto kasi hindi pa maayos yung kusina. Dapat kumukulo talaga siyang ganyan guys. Nailagay na natin, takpan natin. After mong takpan, antay ka muna ng 10 minutes. And then, saka mo hinaan yung apoy. So, dapat ganyan lang yung apoy mo para hindi mabigla yung para hindi mabigla yung leche flan mo. And then, hayaan mo lang yan until 40 minutes to 45 minutes. Tapos, kurasan mo din siya para hindi ka malito. So, yun guys. After 45 minutes, hinayaan kumulo. Yan na yung itsura, Ayan na yung itsura, guys. So, ayan, hayaan lang natin yung lumamig and patayin na natin yung apoy bago natin ilipat sa lagayan. Pwede mo rin siyang hanguin. And then, kapag malamig na siya, is ililipat na natin sa lalagyan or food container. So, yun guys, nandito na ako ulit. So, ang gagawin ko is ililipat ko na dito sa tab para mailipat na natin sa ref. So, ayun guys, nandito na yung mga tab ko and ilalagay na natin yung leche flan dito. Alam kong luto na to kasi naka 45 minutes na ako. Madali na naman lutuin ang leche flan. Ang gagawin mo guys is ganituhin mo yung paanuhan mo ng toothpick yung bawat gilid niya. So, malalaman mo yung luto na kapag hindi na siya sumama sa And then, guys, kunin mo tong tab. Ibaliktad mo siyang ganun. Baliktad mo siya, guys. And then, tangang! So, huwag mo munang tanggalin hanggat hindi pa nahuhulog yung pinaka-Ernie ball niya. So, magbibilang tayo ng mga 1 minute. Yan, 1 minute muna. So, ilalagay muna natin dyan. Ayan na nga guys, natapos ng ating leche flan and I hope na nagustuhan nyo ang aking obra maestra.
Salamat sa panonood guys, and mabuhay po kayong lahat, Lobat na po ako, and thank you so much for watching. Bye!